bago kita magsugod. Who among you has been scammed? Kung wala pa, basi subong pa lang kay gapanghatag kita papel. Pero hindi na iya pang scam para na sa aton nga Ginoo. Sino diri sa inyo kaagi na scam? Abi bayaw kamot? Bako damo gali. Pila ang gin scam sa inyo? How much? And kapila ka na ma-scam? Kailinit, no? Kung i-scam ka bala, do kailinit bala, kay ti, do ginhungod nga gininto ikaw. Di bala kalain, sang aton nga ginabatsyag kung na-scam kita. So, subong, yari man kita gyapon sa aton nga theme, month of November, amuning katapusan, the greatness of God. Katapusan ini sang aton nga theme, the greatness of God. And let's review sang pinakauna naton nga topic sa first nga week sang month of November. Nga nangin great ang aton nga Dios. Because number one, He is the greatest lover. Siya ang pinakagrabe maghigugma. Ang nahibaluan mo nga nagigugma sa imo nga grabe, sobra-sobra ang pagigugma sang aton nga Dios. Even nga ginhatagya ang iya bugtong nga anak. And then ikaduwa nga great ang aton nga Ginoo because ang aton nga Ginoo, He is the greatest giver. Bangod kay nagapalangga siya, hindi pwede nga hindi siya maghatag. So mahatag gid siya kagang iya ginhatag perte ka grabe. Hindi lang langit kundi iyaman nga bugtong nga anak. And then we learned last time nga ang aton nga Dios great because He is the greatest rescuer. Siya ang pinakagrabe magluwas. Even ang aton nga kalag ginluwas niya sa lake of fire. Now subong, luyag ko magapangabay sa inyo liwat sa pagtindog. Kagbasahon naton liwat ang aton nga text nga ginbasa kay na sa aton Bible reading and dunganan naton ini sa pagbasa. Okay, everybody, John 3:16, read. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Mga muyo kita anay. Amay namon nga langit noon, nagapalapit Ginoo kami, nimo nga mga manugsimba sa imo nga presensya. Nagapaubos kami sa amon nga mga kaugalingon, knowing nga kami Ginoo makasasala kag wala-wala gid sa imo atubangan. Ginoo gapangayo kami sang paginsindi, kinaalam nga mahangpan namon Ginoo ang mensahe sang imo nga pulong sa sini nga adlaw. We ask Lord nga kabay pa nga mangintudtuod ini kag maintindihan gid namon so that ma-apply ini namon dayon sa amon nga kabuhi. Lord, buligi man kami nga hikuton mo kami sang imo balaan nga espiritu. Para Ginoo ang amon nga kabuhi magbag-o para mahimaya ang imong nga ngalan and we grow from glory to glory sa pagtuman sang imong nga mga mando sa amon nga kabuhi. Gamita man ang kubos nimo nga alagad sa subong nga tion sa pagpatpat sa imo nga pulong and make us all worthy to receive the blessing of your word. This all we pray in Christ's name. Amen. Magapong ko ang tanan palihog. Natak-an na kamo sang ini nga verse, John 3:16. Do katalaka no sa bilog nga bulan sang November amo lang ni ang ginbasa naton nga text. Pero amazing ang aton nga Ginoo kay halin pa na sang una nga ginbasa naton ang John 3:16, do para sa akon do wala ga kahubsan sang buot silingon. Isubong may-ari naman buot silingon ang John 3:16. Silingi diri kay ginigugma sang Dios ang kalibutan. Ginhatag ya ang iya bugtong nga anak. Nga bisan sino nga magtuo sa iya, hindi na gid mawala, kundi may kabuhi nga walay katapusan.
Naga-question ko bala, Lord, nga gusto mo manghatag sang eternal life sa tao? Nakagi ka mo na question, Lord, nga gusto mo kami tagaan sang kabuhi nga wala sing katapusan. Actually, sa may Titus 1 verse 2, dugay na naging pangako sang Dios, wala pa magsugod ang kalibutan. Sila nga dire, in hope of eternal life, which God that cannot lie, ano ang balya? Promised before the world began. Nga ang Diyos nagahatag sang eternal life sa tao because ginatuman niya lang ang iya nga ginpromesa halin sang una. Now, gusto ko magdala sa inyo sang title sang mensahe naton, The Greatest Promise Keeper. The Greatest Promise Keeper. Ambot sa inyo kung may-ari ka mo kilala nga tawo nga grabe siya magtuman sang iya nga ginpromesa. Di bala may saying, ano ko no? Promised are made to be broken. Ang promesa ko no, ginhimo na para gubaon. Amo na iya sa aton nga mga taho. Pero ang nabasahan tabag ulang, ang aton nga Dios hindi na pwede kahimo, imposible na sa iya nga magguba sang iya nga promesa. Now karon, paano naton mapamatud-an nga ang Dios naton amo ang greatest promise keeper? Ano ang iya nga pruweba? Anong aton garantiya nga tumanon niya ang iya nga mga ginapromesa? Number 1, because of His capabilities. Ang aton nga Dios, grabe na siya magtuman sang iya nga mga promesa bangod sang iya nga mga ikasarang. Kung ikaw isa katawo nga damo ikasarang, damo kwarta, hapos sa imo magtuman sang imo ginapromesa. Di ba? Kung kaisa, may ginapromesa kita sa tawo, pero pag abot sa tion nga himuon ta na, wala na ta kwarta. Wala na ta tsimpo. So kung kaisa, wala gakatuman ang aton nga mga promesa. Sa aton nga Dios, mapatihan gini saya nga magpromesa siya sa aton because of His capabilities. Di ba kung may magpromesa sa aton, ga-question kita, nga masalig ako sa sina nga taho, nga mapati ako sa iya nga promesa, sino na siya? Ano na ang iya nga mga ikasarang? Di ba mo na ginakasyon naton? Siling diri sang pulong sa Ginoo sa may Isaiah 46 in verse number 9. Lantawon ta ang iya capabilities. Remember the former things of old, for I am God, and there is none else. Silingi ako ang Diyos, kag wala na sang iban pa. I am God, and there is none like me. Ako lang ang Diyos, kag wala na sang bisan sino nga parehos sa akon. And then he said, verse number 10, declaring the end from the beginning. Silingi sa umpisa pa lang, ginpahayag ko na ang palaabuton. Halin sang una, gintagna ko na kung ano ang matabo. Matuman gid ang akon mga plano, himuon ko ang tanan nga akon nagustuhan. Kabati ka mo nga may taho nga muna, sila nga, basta ya ihambal ko, matuman ginaya. Siling diri sang pulong sa Ginoo, my counsel shall stand, and I will do all my pleasure. Wala iya sa may makapugong sa akon kung ako maghambal, matuman gid ina. Amo na ang ikasarang sang aton nga Dios. That is why mapatihan gini saya kung siya magpromesa. Lantawon ta bala ang ginsuguran. Kung paano sang Dios gintuga ang tanan nga makita kag hindi makita. The creation story in Genesis chapter 1.
Ang first nga gin-create sang Dios, the first day, ano ginhimo sang Ginoo? Verse number 3, and God said, let there be light. And there was light. Ang kasanag, ginhambalya lang, and then gulpe lang nagtuhaw ang kasanag. Amo na ka, grabe ang kapasidad and capability sang aton nga Ginoo. Hindi lang ang first day, the second day, verse number 4, and God said, let there be firmament. Gina-shortcut ko lang ha. And then natuman. Third day, and God said, let the waters under the heaven be gathered together unto one place, and let the dry land appear. Kung kitaya, kung gusto naton ang kilid sang suba, butangan balay, makutkot patato sa bukid, kag hakwaton sa mga truck nga lagko, kag ibubuan sang balas. Ang Dios nato nagsiling, let the dry land appear. Gulpi lang nagtuhaw ang duta. Verse 14, the fourth day, and God said, let there be lights in the firmament of heaven. Naghambal ina sa mga sang adlaw, sang bulan, kag sa mga bituon. Sa idalom nga verse, siling diri, He made the stars also. Ginhambalya lang. And then verse number 20, and God said, let the waters bring forth abundantly the moving creatures. Verse 24, and God said, let the earth bring forth the living creature after his kind. Mga sapat naman nga sari-sari. And then ang pinakaulihi nga gintugas ang Diyos, ano? Ang tao. And God said, let us make man in our image and our likeness. Makita niyo ang capability sang aton nga Ginoo, ginamando ya lang gakatuman. Ari, supporting verses. Psalm 33, 6, 8, and 9. By the word of the Lord were the heavens made, and all the host of them, and by the breath of His mouth. Ang bugas ang iyang nga baba, let all the earth fear the Lord. Let all the inhabitants of the world stand in awe of Him. Sila ang tanan nga gintugas ang Ginoo, magatindog nga maganganga sa ginhimo sang Dios. Dapat kita matingala sang iya nga paghimo sa aton. Verse number 9. For He spake, kay naghamba lang siya, and it was done. He commanded, and it stood fast. Nagmando lang siya, natuman dayon. Look at Hebrews 11:3. Through faith, we understand that the worlds were framed. It means ang kalibutan, magambal nga frame, it means ang kalibutan ginporma by the word of God. It means by His command. Ang makita naton nga mga kahoy, mga bukid, mga panganod, bituon, adlaw, bulan, ina gali ginporma bangod kay naghambal ang aton nga Dios. Natuman lang dayon. Amo na siya kagrabe. May ari diri isa ka senturyon nga nagpalapit kay Jesus. Ini nga senturyon, mahambal naton nga mahigugmaon ini siya, bisan soldado, basta soldado, mahambal naton mga tigas ni sila ya. Kung pwede palang madala ka sa singgit para magpati ikaw. Singgitan ka na nila, no? May mga pulis kita diri, si Sir Gumban, sino pa gitong isa, wala diri subong. Di bala, sir, amo nang inyo nga training? Para masunod ikaw, kag madasig magsunod ang tao sa imo, pakitaan mo pusil, o singgitan mo, o gulaton mo. Amo niyang training. Pero ini nga senturyon, sang nagmasakit ang iyang servant, may gugmaon ini siya, nagpalapit kay Jesus. Matthew chapter 8. Sila yung sining nga senturyon.
Lord, my servant lieth at home, sick of the palsy, grievously tormented. Sila niya kay Jesus, Ginoo, ako nga sulugoon sa balay, emergency, dumapatay. Na maminsaran ko ni kay na emergency man amon bata sa nagligad. Amo na nga na late ko. And then salamat kay Sir Edgar, nagpray to siya. Subong siya naman to. Wala naman di sa subong. Kay si Mrs. siya diretso sila subong sa ospital. Now kun kamo abi. May emergency. Hilinga gawon ang kabuhi. Diin ikaw makadto. Kay ti hiling nga gawon nga kabuhi. Kung emergency, makadto ka gid sa tawo o kon institusyon nga masaligan mo nga makabulig sa imo. Di ba? Pagdala namon sa amon nga bata sa ospital, gapakadto pa lang kami, din kitang ospital makadto. Sa metro o kon sa medikos. Damo kami ginapamangkot. May doktor na to silang pedya, may x-ray na to sila, may laboratory, may kwarto silang available, o kung kompleto na dira ang ilang mga gamit. Ano na dira ang ilang mga kapasidad para makabulig sa aton? Di bala mo nang himuon mo, kay makadto ikaw sa masaligan mo kag may kapasidad nga magbulig sa imo. Tinga ini siya, wala ni siya naggadto sa doktor. Damo ni sa pangilala senturyon, taas posisyon. Nga adigto siya nagkadto kay Jesus. Ang kanami lang siling ni Jesus, I will come and heal him. Sige, makadto tato sa inyo balay kay ayuhon ko sa. Aring hambal sang senturyon. The centurion answered and said, Lord, I am not worthy that thou shouldest come under my roof. Hindi ko takos nga kadtuan mo gid ko, tagaan mo tsimpo mo, makadto ka gid sa balay namon. But speak the word only, and my servant shall be healed. Pirte. Na-imagine nyo ang pagtuo sining centurion. Nga ginhambal yan Sige Lord, hindi. Bisan ihambalon mo lang na maayo na akon nga sulugoon. Ano ang bal ni Jesus? Verse number 9, continue natin. For I am a man under authority. Gin-explain niya pa kay Jesus. Ako, taas posisyon ko, may mga tao sa idalom ko. And I say to this man, go, and he goeth. And to another, come, and he cometh. And to my servant, do this, and he doeth it. Ako, may ginasugo ko. Kung ginasugo ko sila, gapati sila sa akon. Amo man na sa imo, Lord. Ihambalon mo lang na maayo na nato dayon. Ginoo ikaw. Gapati ako sa imo. And then siling ni Jesus, verily I say unto you, I have not found so great faith. No, not in Israel. Grabe ini. But silingon ni Jesus, balaan niya kung anong kapasidad ko. Balaan niya kung paano ko gintuga ang kalibutan. That is why amo ni ginambalya, ihambala lang Ginoo, maayo na siya. Grabe nga pagtuo sang sining centurion. May ara man bala kita sa amuna klase nga centurion, makasalig man bala kita sa Ginoo sang iya nga kapasidad nga amunang himuon niya sa aton. Diri naton makitaan mga utod ko, ngang tudtuod gali, nga nagasalig sa kapasidad, capability sang aton Ginoo, amo man ina ang mga taho nga nagapalapit sa Ginoo. The reason nga ang tao hindi magsimba, the reason nga ang tao hindi magpangamuyo sa Dios, magpalapit sa Dios, kaysa pamatsyag niya, kay pabolsa. Magsulbar sang iyang mga problema. Kasarang siya sang iya kaugalingon. Kabalo siya sang iyang himuon. Pero sa tion,
nga mawad-an siya sang kapasidad. Ihibalo. Because we are limited kay taho lang kita. Diri naton maintindihan nga kinanglan naton ang Ginoo. So paano kita magpalapit sa aton nga Dios? Isa na dira ang pagpangamuyo, pagbasa sang iya nga pulong kag pag-meditate, kay di ara dira ang iya nga pulong mo. And then quality time with God through worship. Quality time. Ari gusto ko i-share sa inyo halini sa sulod sang akon nga tagipusoon. Personal na akon nga ginagyan subong. Problemado ko subong sa akon nga project. Bangod kay perti kami kasako. 4 subong akon nga site. So ginatahi-tahi ko lang na sa Saraga, sa Tagbak, sa Santa Barbara, kag sa may San Juan. Way labot sina, kulang pa akon nga tawo. Ti do medyo problemado, kay ti sa nagligad lang, na-disgrasya man ang tao na kon, dako ang kwarta nga nagwa. Tapos ang bata ko naman na hospital. Kung ako lang iya pasugtan, kung ako lang masunod, bisan Domingo, maubra ko ya. Amo na, Lord, maubra ko kung Domingo, kay ti, damo lalagson ko, yadi pa ni ang ininga adlaw, accomplishment. Pero kabalo ko, na kung himuon ko na, daw parehas lang nga ginahambal ko nga, kasarang ko ya. Grabe nga akon nga capability. Kasarang ako sang akon nga problema. Kag daw parehas lang na ginasugidan ko ang Ginoo, kag gina-question ko, nga hindi kasarang ang iya kapasidad sa akon nga magbulig. Daw amo nang gwa niya. And that's idolatry. And idolatry is an abomination to the Lord. Nangilad ina ang Dios sa aton. Amo na gani nga ginsulat siya gina sa iya mando sa sugod-sugod nga anom kaadlaw inyo na pagusto kada ko ma-overtime ka kun hindi basta ang ikapito nga adlaw akon gid. Because kung kaunon ta pa na, anong masulod sa aton? Pride. Covetousness. Ano pa gid? Damo-damo nga mga sala. Lust. Damo-damo lang. Because wala na ta gasalig sa Dios, nagasalig na ta sa aton nga ikasarang. And that's worshiping gods. Kag sino na gina-worship naton? Aton kaugalingon. Aton ikasarang. Psalm 20 verse 7, some trust in chariots and some in horses. Sa mga nasyon sa una, amo ni ang ilang super weapons. Kay amo ini ang mga high-tech nga weapons sila sang una, chariots, horses. So dara ang mga hari gasalig sang una. Amo ni ang pinaka ginasaligan gid nila. But we will remember the name of the Lord our God. Siling sang manugsalmo, kamiya nga mga anak sang Dios, dumdumo namon ang ngalan sang amon Ginoo nga Dios. Digto kami masalig sa iya. Hindi sa amon nga mga gamit, hindi sa amon nga mga ikasarang and capabilities. The name of the Lord our God. Remember His name? Lord Jesus Christ. Dili lang ta ma-focus sa Jesus. Ano gani ang butsilingon sang Jesus? God, my Savior. Or Yeshua, my salvation. Kung si Jesus kasarang magluwas sang aton nga kalag, hindi siya kasarang magluwas subong sa aton problema. Think about it. Ginluwas siya gani imo kalag, nagpati ka gani nga kung mapatay ka, hindi ka magpa-imperno kay ginpanginmatyan ka ni Jesus. Ginluwas siya imo kalag, anak ikaw sang Dios. Tapos karon may problema ta, hindi ta kasalig. Nga buligan niya ta kagluwason sa aton nga problema. Hindi lang saya manluluwas ang aton kalag, manluluwas na saya sang tanan. Even sa pinakagamay mo nga problema sa kabuhi. Genesis 18:14.
sang ginhambalan sang Ginoo si Abraham kag si Sarah nga makabata pa sila. Ang edad ni Abraham 100 years old. Ang edad sang iyang asawa 90 years old. Katatlo na sa siguro magmenopause. Siling sang Diyos, makabata pa kamo. Nagkadlaw si Sarah. And then hambal sang Ginoo, is anything too hard for the Lord? May budlay bala para sa Ginoo? Hindi magpati si Sarah mo. Ang butsilingon diri sang Ginoo, hindi lang ang Dios nagahambal siya kay gakatuman ng iyang hambal kag may capability siya. Lain pag gining iabot silingon nga may budlay bala sa Dios. For example, sa amon go pangobra kami balay. Kung may magpaobra sa amon balay, hapos lang na sa amon, kaya amo ginobra namon. Pero may magpag-obra sa amon nga high-rise building, mambal ko, di ko nakasarang ya. Budlayan ko na ya. Sa Ginoo ya, wala iya sang hapos kag budlay. Ang tanan palariyos lang sa iya. Is anything too hard for the Lord? Wala gid. Siling ni Jesus sa may Mark 10:27, with men it is impossible. But not with God. For with God, all things are possible. Sa aton nga Dios tanan posible. Amo na nga mapatihan gidyaya ang promesa sang aton nga Dios. Amen? Gapati man kamo sang mga promesa sang Dios sa aton. Ikaduha, because of His compassion. When you say compassion, it means ginabatyag mo kung ano ang ginabatyag sang taho nga pangayo sa imo sang bulig. Or nakita mo nga nabudlayan sila. That's compassion. It means to suffer with. Nagaupod ikaw antos sa iya nga pag-antos. Madamo nga mga tao makasarang magbulig. Pero ang problema, wala sila sang tagipusoon nga magbulig. Kapatay ka muna, damo tao manggaranon, pero ang problema, wala sila heart nga magbulig sa pigado. Amo nang problema. Ang aton nga Ginoo lain. Way labot nga ang aton nga Dios manggaranon makagagahom, all powerful, capable. Ang nami pagid sa Ginoo, maluluyon siya. Gakatandog siya sang aton nga sitwasyon. Siling sang Lamentations 3:22, it is of the Lord's mercies that we are not consumed, because His compassions fail not. Ang iyang kaluoy sa aton, wala nagakapaslaw. Wala yata ginapabayan lang nga nakita yata nga gaantos, ginapabayan lang ta? No, His compassions fail not. They are new every morning. Great is thy faithfulness. The fact that His mercies and compassions fail not is the very reason His faithfulness is so great and reliable. Masaligan man ang iya nga pagkatutom sa aton. When you say faithful, it means wala ka gapaslaw. Tutom ikaw magtuman sang imo nga ginahambal. Tutom ikaw magtuman sang imo ginapromesa. Amo na ambal ko kay ina, madamo tao nga makasarang magbulig, manggranon, pero yung problema, wala sila kaluoy sa tao. Nantawan nyo lang ang Pilipinas, subong. Nantawan nyo, ako, wala ko nagaduso kung sino akon nga ginapinan, administrasyon man, o kung mga Duterte, o kung mga pink lawans, wala. Depende sa inyo kung sino ang ginapaminsar nyo nga husto. Pero ari lang akon nga fact nga ipakita. According diri, total project implemented under investigation, 9,855 flood control project ang ginplano
nga himuon sini nga Pilipinas. Okay? Kapamati man kamo siguro balita. Karon, ang na kompleto lang halin sa pagsugod pungko sa July 2022 pakadto subong sa 2025 sang May, pila lang? 5,500 ang na-accomplish. So may ara nga 350 billion nga nadula. Ay wala matapos ang iban. Siling nila iban natapos na, pero kung lang tawon mo, wala man. Sa muna ginatawag nila nga, ghost. Ghost. Amazing. Hindi makita mo? So kung lang tawon mo, ang Pilipinas, ang aton nga mga leader, mga politiko naton, nga ginpapungko, capable sila nga maghimo sining dalagko nga project. Pero wala sila tagipusoon nga magbulig. Hindi pa na gani bulig, hindi man na ila kwarta. Ato na kwarta. Ginkawat nila. Wala gid sila ya tagipusoon nga maghimo sang intsakto. Kag wala man sila tagipusoon magbulig. Ang aton niya nga Dios makagagahom may tagipusoon pa magbulig. Siling diri sang pulong sa Ginoo, sang time ang children of Israel nangin kaluluoy sa Egypt because ang una nga Pharaoh napatay na. Ang una nga Pharaoh kilala ya si Joseph. Dako utang na loob ya kay Joseph, kay si Joseph to nag-save sa ila sa famine. Karon napatay na si Joseph. Exodus 22 verse number 23. And the children of Israel sighed by the reason of bondage. Ginpabudlayan sang bag-o nga Pharaoh ang children of Israel. They cried, and their cry came up unto God by reason of the bondage. Ang ilang nga hibi, nakalambot na sa Ginoo. And verse number 24 and 25, God heard their groanings, and God remembered His covenant with Abram, with Isaac, and with Jacob. And God looked upon the children of Israel, and God had respect unto them. Ano ang nagpukaw sang promesa sang Dios kay Abraham, Isaac, and Jacob? Ano? Ang kaluoy niya sa mga taga-Israel. Naluoy siya. Wala man di gani ginambal ang children of Israel na nawag sa Dios. Kita iya lang nga nagahibi. Kita iya lang nga nabudlayan. Natandog sa, naluoy sa. Buligan ko ni. Tawgon ko si Moses. Pagwaon ko ni sila sa may Egypt. You know what? Sang kagapon, nagasweldo ako sa isa ka site. Ginkaduan ako sang isa ko ka pintor. Sila niya, sir, pwede ko ka CA sa imo. Galumaw-lumaw mataya. Gakiwi yung bibig. Nga nag-explain sila niya, sir, bata ko masakit. Kinanglan ko baklan bulong. Ma-CA ko tani sa imo 1,000. Sa ginahambal niya na, do ginakumos heart ko. Gasulod sa mind ko ang tsura sang bata ko. Ano abing bata ko magmasakit, wala ko kwarta. Ibakal bulong sa iya. Sa malipot nga istorya, insindihan ko ang iya ginabatsyag, naluoy ko sa iya. You see, kita gani nga mga tao, naluoy ta sa aton nga bata. Ang pintor ko na, pinanaklas, gapainit na para makapangita, kwarta, 700 isa kadlaw, para ibulig sa bata. Bisan hindi sa kasarang, mangita sa way, mapakapal moksa para mangutang. Para mabuligan lang to iya nga bata. Ginahimo ta na gani nga mga tao. Ang Diyos ay hindi. Psalm 103 verse number 13. Like as a father pitieth his children, so the Lord pitieth them that fear Him.
amo na magkaluoy ang Dios sa aton. Do tatay, nga hindi ka batas, nga hindi ka bakal bulong sa iya nga bata, himuon ang tanan para makaprovide. Grabe ang kaluoy sang Dios sa aton. Ang iya ginapangita sa aton nga respetuhon ta siya. Kahadlukan ta siya. Magambal ikaw diri nga fear, it means you revere Him. Ginarespeto mo siya, ginataha mo siya. Ito yung pintor ko na, wala man na problema. Imuani. Mambasa, hindi ko hindi ka? Gali Sige. Amon man ta na bisang aton nga Dios. Ginkaluoyan niya ta, karon kay ginkaluoyan niya ta. Hindi na ta magrespeto sa iya. Hindi na ta magtuman sang iya ginamando sa aton. Di bala tanan kita ginluwas ang Dios? Titus 3:5, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercies, He saved us. Kung naluwas ikaw, ginkaluuyan ka na sang Dios. Remember the time nga ginbaton mo si Jesus nga imo manluluwas. Kaluoy to sang Dios ang nabaton nimo. Karon kay ginkaluuyan kita sang Dios, ano ang aton nga response sa iya? Dapat respetuhon ta siya. Dapat magsunod kita sa iya. Dapat magtuman kita sa iya nga mga mando. Titus 2 verse 11 and 12. For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men. Ang grace of God nga ni, amo man ini siya ang mercy of God nga nagluwas sa aton. Now, ang tanan nga nakaangkon kaluwasan, kag kaluoy sang Dios, dapat amuning matabo sa iya. Verse number 12. Ang kaluwasan nga na, amo na siyang magatudlo sa aton, nga talikdan ang hindi pagka-Diyos nun. Anong hindi pagka-Diyos nun? Inabalang wala kaya gapati nga may Diyos. Hindi ka Diyos nun mo. Wala kaya gapati sa iya nga pulong. Kaya hindi ka Diyos nun. Hindi ka man mamati sa iya nga pulong. Hindi ka man magpati sa iya nga mga principles nga ginatudlo. That's ungodliness. Ang tao nga naluwas, ginadeny nila ang hindi pagka-Diyos nun. And kinalibutanon nga kailigbon. We should live soberly, righteously, and godly in this present world. Hindi bangod kay maluluyon ng Dios kag may gugmaon, hindi na siya pagrespetuhon. Amo na galiaton. Hindi niya pwede. Ang matudtuod nga ginkaluoyan sang Dios, nagabag-o ang kabuhi. Nagaangkon sang kabalaslan sa aton nga Dios. Hindi nga bangod kay naluwas kita, nagdungol na gid kita dapat. Dubaliskad na iya. Si Jesus, may ginayo siya nga impotent man dito sa may isa ka pool of Bethesda. Na batian nyo naman nga story, pero lain diri ang igo ya. Siling diri sa may John chapter 5. And a certain man was there which had an infirmity 38 years. Tantay 8 katuig ang iya daladala sang sini nga balatian. Hindi siya katindog. When Jesus saw him lie and knew that he had been now a long time in that case, balaan siyang Ginoo nga dugay-dugay na da siya nagatiner bangod sina nga balatian. Siling ni Jesus sa iya, gusto mo mag-ayo? Ang sabat sini nga tawo, wala sa insakto. Damo pa sa Ricobitos. Pero siling ni Jesus, sige, ari na lang ho. Tindog na lang da, waai mo nga ginahigdaan kag maglakat. So nag-ayo na ang ini nga tawo. Karon, verse number 9, immediately the man was made whole, and took up his bed and walked. And on the same day was the Sabbath. And then si Jesus, verse number 14, nakita siya ni Jesus sa may templo. Pag-ayos ang tao, nagdiretso man sa templo, kita-ay sila ni Jesus. Pero ini nga tao, wala kabalo kung sino nag-ayos sa iya.
Karon nagsugat anay sila ni Jesus, sila ni Jesus sa iya. Oh, lantawa, ayo ka na. Thou art made whole. Ano ba sa Ginoo? Sin no more. Hindi ka na magpakasala, ha? Base, mas lala pagid ang matabo sa imo. Now, ano ding butsilingon ni Jesus diri? Hindi bala warning ini sang Ginoo sa aton, kung ginbuligan niya ta, kung ginluwas niya ta, warning ini sa aton nga, kay uhon ta na aton kabuhi. Do pares to bala sa woman nga nadakpan nga nag-commit adultery, dumduman nyo? Ano ang bali Jesus sa iya? You go and sin no more. Pero anong matabo kung madakpan pagid sa liwat, kag-ara si Jesus nga naghimo sang adultery liwat? Anong matabo? Sa pamatsyag ko, si Jesus na mismo ang makuha sang bato, kag mapungkoy una sa iya ulo. Kay ginambal ni Jesus, kung sino sa inyo wala sing sala. Siya ang mauna haboy sang bato sa iya. Sino bala wala sala? Si Jesus lang ang qualify. Kaon kay ginluwas siya ta, balik naman ta to, hindi magpasugot ang Ginoo. So God forbid nga hindi magbag-o aton kabuhi, hindi kita magsunod sa iya. Dapat gabag-ugid aton kabuhi. And number 3, nga ang Dios amo ang greatest promise keeper, aring pinakabugat mga utod ko. And I hope amo ini maka-erase sang questions naton sa Dios because of His character. Anong character, Pastor? Ang Dios, He's the greatest promise keeper, bangod sang iya, kinaiya. Bangod kun sino siya. Sino siya? Ang karakter sang Dios napahayag ina sa ngalan mismo sang aton nga Dios. Dumduman ko lang pagpanumdum namon himo sa ngalan sa akon nga bata. Dumduman ko Zion reign. Anong iabot silingon? Sa Zion dira magahari ang Ginoo. So ang silingon sang iyang ngalan, gusto namon sang akon nga asawa, ang bata namon sa iya kabuhi, gahari mismo ang Ginoo. That's why Zion reign iyang ngalan. Ang aton nga Dios amo mana, napahayag ang karakter sang Dios sa iyang ngalan. Genesis 1:1. In the beginning, God created the heaven and the earth. Kaginpahayag iya kaugalingon sa pinakauna nga book, pinakauna nga chapter, kag pinakauna nga verse sa Bible, kung sino ang Dios. The word God, in Hebrew, ginatawag ini nga Elohim. Ang Elohim may tatlo ka word. El, Loa, and Yim. Amo na siya sa Hebrew. So ang Elohim, El, Loa, and Yim, may mga meaning ini ang tatlo nga ni. Ang meaning sang El means the Almighty One. Diri ni nagagwa ang iyang capability. Ikasarang, He is the Almighty God. That's El. Ang Loa naman, ang iyang meaning, faithful and true. Matutom siya, magtuman sa iya ginambal, kag matuod siya. Siya ang truth. So hindi siya pwede kabinutig, hindi siya pwede katalikod sang iya nga promesa. And then ang Yim means 3 or more. That's why we have Trinity. Mabakati, 3 or more, Pastor, do Trinity man lang. Trinity man lang ginpakilala sa aton sang pulong sa Ginoo. Wala kita kabalo kung pwede gusto nga maisa saya ka milyon, isa saya ka libo, pag gusto da saya. Because He is the Almighty One. Sarangan niya na iya. No wonder sa may Revelation, may 7 spirits of God. Hindi tanay matungkad ang Ginoo, pero tatlo ang ginreveal sa aton. The Father, Son, and Holy Spirit. That's why ang Yim, 3 or more. So amo ni ang aton nga Dios, amo ni iya karakter. Makagagahom siya, matutom siya, kag tuod-tuod siya. Wala siya nagabinutig. Siling sang Hebrews 6:18. That by 2
immutable things. Magambal ikaw, immutable, it means unchangeable, in which it was impossible for God to lie. We might have a strong consolation who have fled for refuge to lay hold upon the hope set before us. Ang hambal diri sang writers sa the book of Hebrews, ang duwa ka butang nga hindi malubag, nga imposible ang Dios makabutig, kag imposible sa Dios nga hindi iya pagtumano ng iya nga promesa. Kumbaga, mas imposible pa sa Dios magbutig compare sa paghimo sang imposible nga bagay. Amo nang aton nga Dios, amo na siya, amo na iya batasan. Because He is faithful and true. Do hindi ta maintindihan, pero gusto ko illustrate sa inyo. Do paras bala nga ang 2 ka piso sang una nga coin, di bala sa piyak tawo, sa piyak lubi. Okay? Kung itsa mo na, mapili ka lang na sa 2, lubi o kung tawo. Kaya ang aton nga Dios be lubi. But silingon, hindi siya tawo. Lubi siya. Damo na bala, bangod kay hindi siya makabutig, bangod siya kay faithful siya, but silingon, hindi siya butigon. Hindi ina mahimo. Do parehas bala nga kung magsiga ang suga, nagapalagyo ang kadulom. Nagaseparate gina sila. Bangod kay light ang Ginoo, hindi siya darkness. Amo nang aton nga Dios. No wonder si Job, bisan amo na to sitwasyon niya, still nagsalig siya sa Dios. Kay kilalay ang Dios. Hindi makabutig ang Dios, hindi magtinunto ang Dios sa iya. Sila niya, bisan patyon ko sang Dios, yet will I trust in Him, but I will maintain mine own ways before Him. No wonder sa Abraham, ginhatag iya nga bata. Kung kamo abe, hatag man inyo nga bata, nga isa lang na. Pero sa Abraham, grabe iya nga faith. Hebrews 11:17, by faith Abraham, when he was tried, offered up Isaac, and he that had received the promises offered up his only begotten son. Nga masarangan ni Abraham i-give up iya nga bata because kilalay ang Dios. Ngang iya nga Dios hindi butigon, hindi malain, maayo lang gid ang iya nga Dios. Verse 19 sila nga direo, accounting balaan niya that God was able to raise him up even from the dead. Sa ulo ni Abraham, bisan patyon ko ni bata ko, balaan ko, nga buhion man ni sa gyapon sa Ginoo. Kasalig ko sa iya. That's why siling ni John, this then is the message which we have heard of him, and declare we unto you that God is light, and in Him is no darkness at all. Ang silingon diri ni John, wala gid sang malain nga gamay nga bagay nga ara sa aton nga Dios. Hindi gid pwede nga magtraidor ang Dios sa aton. Hindi ina mahimo. And that's why Apostle Paul said in 2 Timothy 1:12, ginkanta ta kaina sa congregational song, for I know whom I have believed. The word know, it means experiential knowledge. Na-experiensya ni Paul. Siling niya, kilala ko gid kag na-experiensyahan ko kung sino ang akon ginatuuhan. Kag sigurado gid ko nga kasarang siya. He is able to keep that which I have committed unto Him against that day. Siguro, damo man diri sa inyo nga nagadeposit sa bangko. Siguro, iban sa inyo mga billions, millions. Example ko lang. Ang ginambal diri ni Paul, nga pagsalig sa Dios, do kaangay sang bangko. When he said, I know whom I have believed. Do parehas bala sa bangko, nga kung may kwarta ikaw nga 1 milyon, sana all, pag deposit mo sa bangko, hindi maglipog ulo mo,
Ay, ano man? Inbutang ko to kwarta ko. Basi sa dason simana, wala na to. Ano man, balikan ko to be. Hindi mo ng bangko. Once nga ma-deposit mo imong kwarta sa bangko, anytime balikan mo to, pwede mo na makuha. Safe and secure ang imong nga kwarta. And amoy na ang hambal ni Paul nga siling niya, he is able to keep that which I have committed unto him against that day. Kasarang ang Dios magtipig kag magtuman sang iya nga promesa sa aton. Sa tion nga damo-damo subong sang scammer, diin mo ginasalig ang mga malahalon nga butang sa imo kabuhi. Sige be, panumdom ka mo be, sa diin kamo nagasalig, kag ginasalig ang mga malahalon nga butang sa inyo kabuhi. Sad to say, ang iban gasalig sang ila pangabuhi sa sugal. Ang iban gasalig sa isabong. Ang ilang nga sweldo itaya sa isabong para magdamo. Ang iban gasalig sa scatter. Ang lala, ang iban masiling, bahala na si Batman. Si Batman niya saligan mo ya. Ang iban gasalig nga makapaman ng foreigner para magmanggaranon sila sa ulihi. Ang lala pagid may kasabihan, ang taong gipit sa kumakapit. Sila na iyaton sa ligan. That is why kadamo-damo sang tao nga stress, depressed, grabe ang anxiety because wala sila sang kilala nga saligan sa mga importante nga bagay sa ila kabuhi, just like business, money, family, children, health, aton nga life, or even our souls. Wala sila sang saligan. So masala kagid, malingin gid ulo mo. Pero kung kilala mo imo nga ginasaligan, may kalinong ikaw. Proverbs 14:12. There is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Tantawan niyo balaw, ang taho may mga pamaagi siya nga nabalaan. Way, may pamaagi siya. Nga para sa iya, amo na sa ang tuod, amo na sa intsakto. Pero anong punta sina? Ang punta ya kamatayon. Compare sa ginhambal ni Jesus, John 14:6. I am the way, the truth, and the life. Si Jesus, He's the only way. Wala siyang iban. And He is the truth. And that truth, ang punta sina, amo ang kabuhi. Hindi kamatayon. So kung magsalig kita sa aton kaugalingon, may ara man tayo nga diskarte nga aton kung paano magmanggaranon, kung paano mag-uswag aton kabuhi, kung paano kita maging healthy, kung paano magnami aton nga relationship sa family. But that's our way. Hindi kita kasigurado kung tsakto na siya. But Jesus is the only way. Kagang iya nga dalan, tuod, intsakto. Kagang punta sina amo ang kabuhi. Sigurado ginaya. Psalm 90 verse 10. They that know thy name, they that experience thy name, will put their trust in Him. Ang importante, diri mga utod ko, kilala ta, kag na-experiensyahan ta kung sino ginasaligan ta. Si Jesus nagsiling sa may John 3:18, He that believeth on Him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name. Ang issue diri, wala sila nagtuo sa ngalan sang bugtong nga anak sang Dios. And His name is Lord Jesus Christ. He is God, our Savior. He is the only one, and He is the Master of our life. You should trust His name. Kaya mo lang ginina ang masaligan.
Let's review the greatest promise keeper. He is the greatest promise keeper because of His capabilities. Ikasarang sang Dios. Because of His compassion. Maluluyon ang aton nga Dios. And then number 3, because of His character. Bangod kay kamatuuran siya. Di siya kabutig. While the world's promises are always broken, God fulfills every word He has spoken. Mga muyo kita sa siningation. Langit no namon nga amay sa siningation, ikaw ang nakakita sa amon nga tagipusoon, paunahuna. Ginoo, we thank you sa imong nga pulong, amon nabatian, kabay pa Ginoo, kami nga mga anak nimo, magsalig sa mga promesa nimo sa amon. Kag kami man nga mga anak nimo, dapat magkabuhi man, kaangay nimo Ginoo nga masaligan. Patawara kami sa amon nga mga sala, sa amon nga mga mistakes, sa amon nga mga pagkalipat, kag mga madamo Ginoo nga mga bagay nga hindi makontrol. Kabay pa Ginoo sa mga anak nimo nga kaangay namon, ma-practice namon Ginoo nga kami man Ginoo reliable kag masaligan sa amon nga mga promesa. Buligi kami ngang imo nga mga pulong amon masunod, bangod kay nakabaton kami sang imo nga kaluoy. Masunod kami Ginoo sang imo nga mga mando sa amon, kag magabag-o man ang amon nga kabuhi kay amo nang imo nga gusto. Kag buligi kami Ginoo ngang amon karakter maga-reflect sang character sang amon nga Dios nga gintuuhan. Salamat gid sa imo nga mensahe nga amon naintindihan. Ginadayaw ka namon, kag ginabalik ang tanan nga pagimaya. Sa ngalan sang amon bugtong nga manluluwas, Kristo Jesus. Amen.